Ah, ganun ba? O, sige, sige. Saan tayo magkikita-kita? Huwag ko talagang malalaman na may babae ka, kundi malalagot ka sa akin. Hoy, Ren! Oh, love, nandiyan ka na pala. Tara na. Ano na ang problema nun? Tinutoyo na naman nata. Ano na naman kasalanan ko? Wala naman akong ginagawang masama. Ba't wala pa yun? Kanina pa uwian nila. Hoy, Renz! Ba't ngayon ka lang? Love, pasensya ka na. Traffic kasi kanina. Hoy, Renz! Siguraduhin mo lang na wala kang ibang ginagawa, ha? Kundi... Kung hindi ano? Hay naku, parang sa hiwalayan naman mapupunta ang away na mag-asawang ito ah. Kakakasal pa lang nila, ganyan na. Isusumbong kita sa mama mo. Eh di magsumbong ka. Anong sasabihin mo? Na nalate akong makauwi? Dahil na-traffic ako? Ganon? Mag-isip ka naman, Mercedes. Napakaliit na bagay, pinapalaki ng babaeng ito. Advance mag-isip. Wag mo akong lolokohin, Renz. Talagang iiwanan kita. Alam mo, Mercedes, palagi na lang ganyan ang sinasabi mo sa akin. Ano kaya kung tutuhanin kong iwanan kita? Sige, subukan mo. Wala naman akong ginagawa. Puro ganyan na lang lumalabas sa bunganga mo. Ah, ganun ba? O, sige, sige. Saan tayo magkikita-kita? Huwag ko talagang malalaman na may babae ka, kundi malalagot ka sa akin. Hoy, Ren! Oh, love, nandiyan ka na pala. Tara na. Ano na ang problema nun? Tinutoyo na naman nata. Ano na naman kasalanan ko? Wala naman akong ginagawang masama. Ano ba nagawa ko? Ba't nagkakaganyan ka? Sino yung kausap mo kanina sa cellphone? Kung makangiti ka, wagasa! Yun ba ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan? Oo, Renz! Oo! Puro ka na lang tamang hinala. Si mama ang kausap ko kanina. Talaga ba, Renz? Eh bakit bigla mo binaba yung cellphone mo nung palapit na ako? Pwede ba? Paghinaan yung boses nyo? Akala nyo wala kayong kapitbahay. Ang lakas ng mga bungangan nyo. Mahiya naman kayo. Pasensya na po kayo, tita. Araw-araw na lang kayo nag-aaway. Sa ganyang ginagawa nyo, di malaayong maghiwalay kayo. Kaya ayusin nyo ang buhay nyo. Kasalanan mo lahat to. Renz, pwede ba kitang makausap? Bakit po, tita? Nagtataka lang kasi ako. Araw-araw kayo nag-aaway ng asawa mo. Pasensya na po kayo, tita. Palagi po kasing tinutoyo ang asawa ko. Hindi po ako makapagtimpi kapag sinisigawan niya ako. Renz, kapag palagi kayong ganyan, baka mauwi kayo sa hiwalayan. Tita, kahit palagi po kami nag-away ng asawa ko, hindi po sumagi sa isip ko na hiwalayan ko siya. Mabuti naman kung ganon. Kasi karamihan ngayon, lalo naman katulad yung bata pa at mga bagong kasal pa lang, na madali magdesisyon na maghiwalay agad. Iba naman po kami, tita. Nagsumpaan po kami sa harap ng Diyos na paninindigan at pangangatawanan po namin ang sumpaang yun. Dahil mahal po namin ang isa't isa. Hanga naman ako sa'yo, Renz. Napakabait at maintindihin mong asawa. Ang swerte naman sa'yo ni Mercedes. Swerte rin po kay Mercedes. Dahil kahit araw-araw niya po akong inaaway dahil sa selos niya, at least alam ko po na mahal niya ako. Huh? Ganun ba yun? Opo, tita. Kasi kung hindi po nagsiselos ang asawa ko, ibig sabihin nun, wala po siyang paki sa akin at sa mga ginagawa ko, di ba? Tama ka dyan, Renz. Salamat po, tita. Kasi lagi po kayo nandyan para suportahan kaming dalawa. Oh, love. Nandiyan ka na pala.
Ano? Napagod ka ba sa trabaho mo? Hoy, love. Ba't ganyan ka makatingin sa akin? Parang nakakita ng multo ah. Naninibago lang ako, love. Ano bang nakain mo? Love, pasensya ka na ha. Kung lagi kitang inaaway, alam mo naman siguro. Oo, love. Naiintindihan naman kita. Tsaka, namimiss na kitang pagsilbihan. Matagal ko nang hindi nagagawa sa'yo ang ganito. Ayos lang sa akin yun, love. Alam ko naman parehas tayong pagod sa trabaho, kaya hindi ko na hinahanap na asikasuhin mo ako. Talaga? Pero, hindi nga. Bakit bigla kang bumait? Ang totoo niyan, love, kinausap ako ni Tita LV. Mercedes, Kayo po pala, Tita. pwede ba kitang makausap? Sige po, Tita. Tungkol saan po ba? Alam mo naman siguro na saksi ako sa pag-away niyong mag-asawa. Pasensya na po kay Tita kung naiistorbo po kayo dahil sa amin. Okay lang yun, pero dapat iniisip mo din ang asawa mo. Tulad mo, napapagod din siya. Napakaswerte mo. Kung ibang babae lang yon, iniwan na lang asawa. Naisip ko din po yung Tita. Aminado po ako na ganun po yung pagtrato ko sa asawa ko. Kaya dapat iwasan mo na siyang awayin. Lalo na kapag alam mo naman na wala siyang ginagawang masama. Sakala mo, Mercedes, iparamdam mo din sa kanya ang pagiging asawa mo. Asikasuhin mo din siya kasi hinahanap din niya yun. Sige po, Tita. Susundin ko po lahat ng mga sinasabi nyo. Pasensya na po. Wala yun. Napakabait nyo po talaga, Tita. Ganun yung nangyari, love. Kaya eto ako ngayon. Bilib talaga ako kay Tita LB. Palagi siya nagmamalasakit sa atin. Oo, love. Basta, kahit lagi tayo nag-aaway, hindi tayo maghihiwalay. Oo, love. Pangako.